Hello guys, ngayon nga pala dumating na extension na ikakabit sa swivel fittings ko. Bali 8 piraso nga pala ito. 4 na pirasong female na 22mm na thread at 4 na pirasong male na 22mm na thread. Ganito ko pala siya ikakabit sa swivel fittings ko. Yung na-order kong 2 fittings, kinabit ko lang sa dulot-dulo ng swivel fittings. Madali lang naman ikabit dahil iikot nyo lang siya. At ayan na, tapos na. 'Di ba madali lang? Itong maliit na fittings para naman to sa hose ng pressure washer. Itong maliit na fittings na to, ikakabit natin sa magkabilaang dulo. Kaso may problema, ayaw makabit na maliit na fittings sa kabila. Kahit na anong ikot ko, ayaw niya talaga kumagat sa thread. Kaya sinubukan kong tanggalin yung pinakanguso niya. At pumasok na yung thread at magkasize naman sila. Kaya pala ayaw pumasok ng thread, may ngusong maliit, dapat matanggal to. Kaya ginamitan ko nga pala ng lagaring bakal para matanggal ang mga dulo. Ito nga pala ang itsura niya nung natanggal ko na. Kung mapapansin nyo nga pala ang pinaglagarian ko ng dulo, medyo hindi pantay-pantay. Kaya gagamitan natin ng liha para naman kuminis yung dulo niya. At para madaling kumagat yung thread kapag kinabit na natin yung maliit na fittings. At pagkatapos ko nga palang maliha, sinubukan ko lang ikabit yung maliit na fittings at sa wakas kumagat na siya at pumasok na yun sa thread. At ito na nga pala ang buong itsura niya kapag nabuo na ang lahat ng fittings. At nung nakaraang video, ito nga pala yung pinahinang nating fittings sa bilihan ng mga hose at mga fittings. Ang layo ng itsura niya sa ginawa natin. At isa pa, kapag nagka-problema to, mahirap palitan dahil nakahinang siya. Hindi katulad ng gawa natin, kapag may papalitan, tatanggalin mo lang sa pagka-thread. At isa pa, malinis ang pagkakagawa natin. Ay ako lang pala. Kumpara sa merong hinang na fittings, kaya pinagtatanggal-tanggal ko uli para lagyan ng teflon para siguradong walang tagas kapag ginamit na natin. Ginamitan ko nga pala ng mga tools para mahigpitan mabuti. Talon na tayo sa isang gagawin para hindi humaba ang video. Sunod ko nga palang ginawa, nilagyan ko ng mga tornilyo ang mga gilid ng hose reel para kapag pinaikutan na ng hose ng pressure washer hindi makalas at para tumibay rin sa pagkakabitan nito. Ito nga pala itsura niya matapos kong kabitan ng mga tornilyo ang bawat gilid. Siguradong hindi yan makakalas kapag umikot na yung hose reel. Bukod sa meron na siyang lock, meron pa siyang tornilyo. Sunod nga pala, namili nga pala ako ng epoxy. Ito nga pala ang pandidikit ko sa mga fittings. Mahigpit naman pag pinasok yung fittings dyan sa butas ng hose reel. Pero mas maganda kung meron talaga siyang pandikit. Nimulan ko na palang haluin at pagsamahin ang 2 pandikit. At nilagyan ko na ng pandikit yung butas ng hose reel. Yung iba nga pala ginagamit nila washer imbis na pandikit. Yung sa akin gagamitan ko sana ng washer at pandikit. Kaso tinamad na ako mamili ng washer. At sunod ko namang nilagay yung mga fittings. Pinukpok ko nga pala ng kahoy para lalong pumasok yung mga fittings. At ito na nga pala itsura niya matapos kong ikabit ang fittings sa hose reel. Sinubukan ko nga palang paikutin yung hose reel at ang ganda ng ikot niya. Bali 4 na pirasong hose reel nga pala ang ginawa ko dito. Patutuyuin ko na nga lang pala yung nilagay kong pandikit sa hose reel para maikabit ko na rin to sa car wash. Salamat nga pala kung nakarating kayo hanggang dito sa video ko. At pakunting lambing naman, papalo naman ng page ko para updated kayo sa mga video ko. Kaya hanggang sa muli, paalam!